绝不承诺。 Naku, buburahin sa mapa ang Taiwan? Ito ang pahayag na binitiwan ng isang bansa na tila walang kinatatakutan dahil sa laki ng kapangyarihan at impluensya nito. Isang isla na matagal nang hiwalay sa China at ipinaglalaban ang sariling kanilang kalayaan. Pero ngayon, nasa bingit ng panganib, bakit interesado ang China sa pagsakop sa maliit na isla at ano ang ginagawa ng Taiwan upang ipagtanggol ang sarili nito? Paano kung magtagumpay ang China sa kanilang plano? Yan ang ating aalamin. Ang Taiwan at China ay tila dalawang magkahiwalay na mundo na ngayon ay nasa gitna ng isang nagbabagang tensyon. Para sa China, ang Taiwan ay isang naligaw na probinsya na kailangan nilang maibalik sa kanilang kontrol kahit pa ito'y gamitan nila ng puwersa. Ngunit para sa Taiwan, sila'y isang bansa na may sariling konstitusyon at mga pinunong halal ng bayan, hiwalay sa China at hindi pag-aari nito. Noong ika-17 siglo, unang nakontrol ng imperyo ng China ang isla ng Taiwan. Ngunit sa pagdating ng 1895, matapos matalo ng Qing Empire ang Japan sa unang digmaang Sino-Hapones, napasailalim ang Taiwan sa pamumuno ng mga Hapon. Matapos ang pagkatalo ng Japan sa ikalawang digmaang pandaigdig noong 1945, muling napunta sa China ang Taiwan. Sa pagkakataong ito, ang pamahalaang nasyonalista na pinamumunuan ni General Chiang Kai-shek ang nanguna. Ngunit hindi rin nagtagal sapagkat noong 1949 matapos magtagumpay ang mga komunista sa pamumuno ni Mao Zedong, napilitan si Chiang at ang natitira sa kanyang puwersa na tumakas patungong Taiwan, kung saan sila namahala ng ilang dekada. Ngunit pagdating ng maraming taon, ang pagkakaroon ng dalawang magkaibang bersyon ng kasaysayan ay nagdulot ng patuloy na tensyon. Ayon sa Komunistang Partido ng China, ang Taiwan ay bahagi ng China. Ngunit ayon naman sa mga Taiwanese, sila ay hindi bahagi ng makabagong estado ng China na itinatag matapos ang revolusyon noong 1911 o ng People's Republic of China na itinatag noong 1949. Sa kasalukuyan, 12 bansa lamang kasama ang Vatican ang opisyal na kumikilala sa Taiwan. Samantala, nagsimula ng mas tumindi ang mga pagbabanta ng China na sakupin ang Taiwan sa ilalim ng pamumuno ni Pangulong Xi Jinping. Ang kanyang agresibong pananalita at mga hakbangin upang palakasin ang militar ng China ay nagdulot ng pangamba sa rehiyon at sa buong mundo. Sa katunayan, sinimulan ng China ang mga regular na pagsasanay militar malapit sa Taiwan Strait, isang malinaw na mensahe ng kanilang determinasyon na gamitin ang puwersa kung kinakailangan upang makamit ang kanilang layunin. Ang planong pagburan ng China sa Taiwan, habang pinag-uusapan ng China ang mapayapang muling pagsasama, patuloy din nilang ginagamit ang banta ng puwersa. Si Pangulong Xi Jinping ay nagpahayag na ang muling pagsasama ng China at Taiwan ay kailangang maisakatuparan at naniniwala ang marami na may deadline ang layuning ito. Ang puwersang militar ng China na may higit sa 2 milyong aktibong kasapi ay kayang lamunin ang Taiwan na may humigit kumulang 170,000 na sundalo. Madalas magsagawa ang China ng mga pagsasanay militar malapit sa Taiwan, nagpapadala ng mga eroplano at barko sa himpapawid at karagatan ng Taiwan upang takutin ito at ipakita ang kanilang kahandaang gumamit ng dahas. Nariyan din ang banta ng isang large-scale attack kung saan maaaring maglunsad ng isang pinagsamang atake ang China mula sa himpapawid, dagat at lupa upang sakupin ang Taiwan. Bukod dito, ang mga eksperto na ang nagsasabi na ang China ay nagtatayo ng cyber warfare upang putulin ang ugnayan ng Taiwan mula sa mundo sa pamamagitan ng Anti-Access Area Denial Strategy na naglalayong pigilan ang anumang tulong mula sa mga kaalyado ng Taiwan, lalo na ang US. Bukod sa aspetong militar, ang ekonomiya ng Taiwan, partikular na ang industriya ng mga semiconductor, ay may malaking papel sa pandaigdigang ekonomiya. Ginagamit ng China ang kanilang pagiging pinakamalaking trading partner ng Taiwan upang sakalin ang ekonomiya ng isla hanggang sa mapilitan itong sumuko. Sa aspektong politikal, ginagamit ng China ang lakas ng kanilang ekonomiya at impluensya upang ihiwalay ang Taiwan sa diplomatikong larangan. Pinipilit nila ang mga dayuhang bansa na kilalanin lamang ang Taiwan sa ilalim ng One China policy na naglalayong bawasan ang pagiging lehitimo ng Taiwan sa mata ng mundo. Dagdag pa rito, aktibong gumagamit ang China ng psychological at information warfare kung saan nagkakalat sila ng propaganda at maling impormasyon
upang pahinain ang moral ng publiko at maghasik ng pagkakawatak-watak. Gumagamit din sila ng influence operations kung saan pinupunduhan nila ang mga kandidatong pro-China upang makaimpluwensya sa politika ng Taiwan. Ang paglaban ng Taiwan sa kasarinlan. Upang kontrahin ang banta ng China, gumamit ang Taiwan ng iba't ibang estratehiya na naglalayong protektahan ang kanilang soberanya at palakasin ang kanilang depensa. Una, pinalakas ng Taiwan ang kanilang sandatahang lakas sa pamamagitan ng modernisasyon ng kanilang militar. Nagkaroon sila ng mga makabagong kagamitang pangmilitar tulad ng mga advanced fighter jets, missile defense systems at naval vessels upang mapigilan ang anumang posibleng pagsalakay mula sa China. Bukod dito, nagsasagawa rin ng Taiwan ng regular na military drills upang tiyakin ang kahandaan ng kanilang hukbo sa oras ng isang aktwal na atake. Pangalawa, malaki ang papel ng diplomasya sa estratehiya ng Taiwan. Aktibong hinahanap ng Taiwan ang suporta ng ibang bansa, lalo na ng Estados Unidos, na kanilang pinakamalaking kaalyado. Sa kabila ng limitadong bilang ng mga bansang kumikilala sa Taiwan, sinisigurado nilang malakas ang kanilang ugnayan sa mga pangunahing kapangyarihan sa mundo, lalo na sa larangan ng depensa at ekonomiya. Patuloy din nilang pinalalakas ang kanilang posisyon sa mga international na organisasyon at forum kahit na hindi sila opisyal na kinikilala bilang isang estado. Pangatlo, binibigyan ng Taiwan ng importansya ang cyber defense at intelligence. Alam ng Taiwan na isa sa mga pangunahing banta mula sa China ay ang cyber attacks at espionage, kaya't nag-invest sila ng husto sa cybersecurity upang protektahan ang kanilang mga critical infrastructure at impormasyon. Sa ganitong paraan, pinipigilan nila ang China na magkaroon ng advantage sa larangan ng teknolohiya at impormasyon. Pang-apat, ipinakilala ng Taiwan ang konsepto ng all-out defense o total defense strategy kung saan isinasama ang buong populasyon sa depensa ng bansa. Ibig sabihin, hindi lamang ang militar kundi pati na rin ang mga sibilyan ay binibigyan ng pagsasanay at kaalaman sa kung paano magtanggol sa oras ng krisis. Ang layunin nito ay upang ipakita sa China na ang buong bansa ay handang lumaban, na posibleng magdulot ng malaking pinsala sa anumang pagsakop. At panghuli, ginagamit din ng Taiwan ang malambot na kapangyarihan o soft power upang kontrahin ang China. Ang Taiwan ay nagtataguyod ng demokrasya, kalayaan sa pamamahayag at karapatang pantao, mga bagay na malayo sa sitwasyon sa mainland China. Sa pamamagitan nito, nagpapalakas sila ng pagkakakilanlan bilang isang hiwalay at natatanging bansa na nakakaakit ng suporta mula sa ibang bahagi ng mundo. Kapag nasakop ng China ang Taiwan, hindi lamang ang pamahalaan ng isla ang magbabago, kundi pati na rin ang buong rehiyon ng Asia-Pacific. Ang kontrol ng China sa Taiwan ay magbibigay sa kanila ng mas malaking kapangyarihan sa rehiyon at magbibigay din sa kanila ng kontrol sa industriya ng semiconductor, isang mahalagang sektor na nagpapagana sa mga modernong teknolohiya sa buong mundo. Gayunpaman, ang Taiwan ay patuloy na nagpapahayag ng kanilang kahandaan na ipagtanggol ang kanilang kalayaan sa kabila ng anumang kapalit. Ang China ay isang malaking predator. Plano nila na burahin ang Taiwan mula sa mapa sa pamamagitan ng kombinasyon ng mga estratehiyang politikal, ekonomiko at militar na naglalayong pilitin ang Taiwan na sumuko o pahinain ito upang hindi naman laban pa. Ngunit ang Taiwan ay hindi isang mahinang nilalang na magpapalapas sa dragon. Habang umaasa ang Taiwan na maiwasan ang digmaan, handa silang harapin ang anumang hamon upang mapanatili ang kanilang kalayaan at soberanya. Ikaw, ano sa tingin mo ang mangyayari kapag naging bahagi muli ng China ang Taiwan? Ikomento mo naman ito sa ibaba. Huwag kalimutang i-like at share. Maraming salamat at God bless.